Isang alingaw-ngaw ng katahimikan ang bumabalot sa malawak na mansyon ni Andrew. Isang katahimikang mas mabigat pa sa ginto ng kanyang imperyo. Ang bawat sulok, bawat marmol na sahig ay sumisigaw na isang kawalan. Ang kawalan ng tawa at halakhak ng kanyang ina. 3 taon nang lumipas mula ng lamunin ng sakit ang pinakamamahal niyang ilaw ng tahanan. Ngunit ang hapdi ay nanatiling sariwa, nakaukit sa kanyang diwa. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, ang pilak na kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ngunit ang pinggan sa harap niya ay nanatiling hindi nagagalaw. Ang singaw mula sa sinigang na baboy ay sumasayaw sa hangin, nagdadala ng amoy ng asim at baboy. Ngunit hindi ito ang amoy na hinahanap niya. Hindi ito ang sinigang. "Sir, ayos lang po ba ang pagkain?" Tanong ng butler. Ang tinig nito ay malumanay, halos bulong. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata ay nananatiling malalim at malungkot. Hindi ito ang sinigang. Ilang beses ko pa bang sasabihin sa inyo? Walang nakakakuha." "Sinigurado po namin na sinunod ng chef ang bawat detalye ng recipe na iniwan ng inyong ina, Sir Andrew. Ang bawat sangkap ay pinili ng may pag-iingat." "Recipe? May recipe ba talaga ang sinigang ni Mama?" Umiling siya, ang pagkabigo ay kumalat sa kanyang muka. "Walang nakasulat. Ang bawat recipe na nakita ko ay kulang. May kulang, isang sangkap, isang lihim." "Pero sir, ang chef namin ay nag-aaral pa sa Europa. Kilala siya sa kanyang kakayahan sa Filipino cuisine." "Europa?" Humalakhak siya, isang tunog na walang saya. Anong alam ng Europa sa sinigang ng isang ina? Sa sinigang na nagpapagaling ng kaluluwa? Wala. Walang kahit sino sa mundong to ang nakakakuha. Kahit pa ang pinakamahusay niyong chef. Inihagis niya ang kubyerto sa pinggan. Isang matalim na klang ang umalingaw-ngaw sa silid. "Napakasakit." Bumuntong hininga ang butler. "Naiintindihan po namin, sir. Ang inyong ina ay tunay na isang henyo sa kusina." "Hindi niyo naiintindihan." Bumangon siya, ang galit ay kumukulo sa loob niya. "Araw-araw, gabi-gabi. Hinahanap ko ang lasang yun. Ang lasang nagpapaalala sa akin ng kanyang yakap, ng kanyang pagmamahal. Ang lasang nagpaparamdam sa akin na buhay pa siya. Pero wala. Puro kopya, puro imitasyon." Naglakad siya patungo sa bintana. Ang tanawin ng kanyang malawak na hardin ay hindi nakapagbigay ginhawa. "Kailangan ko mahanap ang lasang iyan. Kailangan ko maramdaman muli." "Ano po ang gusto niyang gawin, sir?" Lumingon siya. Ang isang idea ay nagsisimulang umusbong sa kanyang isip. Isang idea kasing walang katuturan para sa iba. Ngunit para sa kanya, ito ang tanging pag-asa. "Magpapatawag ako ng paligsahan. Isang malaking paligsahan. Sa buong bansa, sa buong mundo, kung kinakailangan." Paligsahan? Para po saan, sir?" Ang butler ay naguguluhan. Ang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Para sa sinigang na baboy. Ang sinigang ng aking ina." Huminga siya ng malalim, ang desisyon ay naging matatag. "Kung sino makakapagluto ng eksaktong lasa ng sinigang ng aking ina, pakakasalan ko." Pakakasalan po?" Nabulunan ng butler. "Pero sir, yun ay isang napakalaking premyo para sa isang pagkain." "Hindi lang to pagkain." Ikilumpas niya ang kanyang kamay. Ang tinig ay tumataas. "Ito ang aking kaligayahan. Ang kapayapaan ko, ang pag-asa ko. Sino man ang makahanap ng lihim na sangkap, ng lihim na paraan, siya karapat-dapat na maging kasama ko habang buhay. Siya ang makapagbibigay buhay sa alaala ng aking ina." "Pero sir, marami pong magagaling na chef sa Pilipinas, sa buong mundo. At ang iyong ina, kilala siya sa kanyang natatanging paraan ng pagluluto." "Alam ko, kaya nga ang hamon ay napakalaki, ngunit ang premyo ay mas malaki pa." Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nananawagan ng isang bagay na hindi nakikita. "Ipapaskil ang balita, ikakalat sa lahat ng sulok, sa bawat social media platform, sa bawat pahayagan, sa bawat balita. Gusto ko malaman ng lahat." "Sir, sigurado po ba kayo rito? Ang implications nito ay sobrang laki.
Maraming kababaihan ang magsisidalo. Mayayaman, may impluwensya, mga nag-aral sa ibang bansa. Wala akong pakialam sa yaman o impluwensya. Wala akong pakialam kung saan sila nag-aral. Ang gusto ko ang lasa. Ang tanging pamantayan ay ang lasa. Ang lasa na magbabalik sa aking ina. Kinabukasan kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Ang bawat pahayagan ay may malaking headline. Bilyonaryo Andrew C. Hahanap ng asawa sa pamamagitan ng sinigang cook-off. Ang bawat telebisyon ay nagbabalita. Sino ang makapagbibigay ng kapayapaan sa puso ng bilyonaryo? Ang lihim na sinigang ang susi. Ang mga reaksyon ay iba-iba. Mayroong nagtawanan, nag-isip na ito ay isang gimmick. Mayroong nagalit, tinawag itong kalokohan at nagpapababa sa halaga ng kasal. Ngunit mas marami ang naging interesado, lalo na ang mga kababaihan. Narinig mo ba? Ang bilyonaryong Andrew C. naghahanap ng asawa sa pamamagitan ng sinigang. Bulong ng isang babae sa kanyang kasama sa isang mamahaling cafe. Oo, nakakabaliw hindi ba? Akala ko ba puro corporate mergers lang ang laman ng utak niya? Sagot ng isa sabay higop sa kape. Pero isipin mo ang premyo, ang maging asawa ng isang bilyonaryo at para lang sa pagluluto ng sinigang. Kaya ko yun. Ang sinigang ko paborito ng lahat. Nako, wag kang mayabang. Ang sinigang ng ina niya ang criteria at balita ko may lihim na sangkap yun na walang nakakahula. Sa isang marangyang salon, nag-uusap din ang mga sosyal. Oh my gosh, I can't believe this. Andrew C. Looking for a wife through a cooking contest? How primitive. Darling, don't be a snob. This is an opportunity. My chef, Chef Antoine. He can replicate anything. He's a culinary genius. But, is he Filipino? Does he know the essence of sinigang? My family's cook, Aling Nena. She makes the best sinigang. Maybe I'll ask her to join. You can't be serious. You? Andrew's wife? Because of your cook? No. I'll hire the best consultant. Study every single detail about his mother's life. Maybe there's a clue there. Ang mga pinakamahuhusay na chef sa bansa ay nagtipon-tipon. Nag-aaral ng mga lumang cookbooks. Nag-eeksperimento sa iba't ibang uri ng sampalok at baboy. Ang mga mayayamang kababaihan ay nagpaplano, ang iba ay nag-ensayo sa kusina, ang iba naman ay naghahanap ng mga expert na makakatulong sa kanila. Sa opisina ni Andrew, ang kanyang tagapamahala sa PR ay halos mawala ng ulirat. Sir Andrew, ang dami pong tawag, ang dami pong nagpaparehistro mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Merong Michelin-starred chefs, merong mga culinary graduates, merong mga simpleng may bahay na naniniwalang silang may lihim. Maganda, ibig sabihin, nagtagumpay ang ating kampanya. Ngumiti siya, isang manipis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailan ang registration deadline? Sa loob po ng 2 linggo at ang mismong paligsahan ay gaganapin sa loob ng 1 buwan sa pinakamalaking convention center sa bansa. Gawin niyo 4 na linggo ang registration. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ng lahat. Gusto kong marating ang bawat sulok ng Pilipinas at ang convention center. Siguraduhin yung malawak at may sapat na kagamitan. Gusto kong makita ang lahat ng bawat proseso. Walang daya, walang pabor. Tanging ang lasa. Masusunod po, sir. Pero yung security po, ang dami pong tao ang inaasahang pupunta. Ang media ay baliw na baliw. Palakasin ng security. Hayaan sila magingay. Hanggat nakukuha ko ang gusto ko, wala akong pakialam. Walang makakapigil sa akin na mahanap ang lasa ng sinigang ni Mama. Sa libo-libong nagparehistro, ang bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan. Ang ilan ay para sa pera at kasikatan. Ang iba ay para sa pag-ibig. Ngunit ang karamihan ay para sa premyo. Ang maging asawa ng isang bilyonaryo. Ang iba't ibang personality mula sa mayayaman hanggang sa mga nasa gitnang uri ay naghahanda. Ang bawat isa ay may sariling diskarte. Ngunit sa lahat ng ingay at kaguluhan, isang tanong ang nanatili sa hangin, hindi masagot. Sino nga ba ang makakahanap ng lihim ng sinigang ng ina ni Andrew? At paano niya malalaman kung ito nga ang tunay na lasa? Ang sagot ay nakasalalay sa isang alaala, isang lasa na tanging si Andrew lamang ang nakakaalam. At ang paghahanap sa alaala na yun ay magiging isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay. Ang malaking convention center ay halos masira sa dami ng tao.
Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap. Ang mga reporter ay nagsisiksikan. Ang mga nag-uusap na tinig ay nagmistulang alingaw-ngaw ng isang higanteng pugad ng pukyutan. Sa itaas ng entablado nakaupo si Andrew sa gitna ng isang mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na matagal nang nawawala. Sa harap niya, nakahalay ang libo-libong numero. Bawat isa ay kumakatawan sa isang kalahok. "Sir Andrew, handa na po ba kayo?" tanong ng host. Ang tinig nito ay umalingaw-ngaw sa mikropono. Ang buong Pilipinas at maging ang mundo ay nakatutok sa atin ngayon. Ang pinakamalaking culinary challenge sa kasaysayan. Ang sinigang ng pag-ibig. "Simulan na natin," sagot ni Andrew. Ang kanyang tinig ay malalim, walang bahid ng kaba. "Wala akong oras para sa mga seremonya. Ang lasa lang ang mahalaga." Kung gayon, mga kababayan, simulan na natin ang paghahanap sa sinigang na magbabago sa kasaysayan. Ang unang batch ng mga kalahok, mangyari po lamang na ihanda ang inyong mga obra. Isang hiyawan ng kaguluhan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga unang kalahok ay nagsimulang magdala ng kanilang mga sinigang. Ang bawat isa ay may iba't ibang diskarte. Mayroong naka-plate na parang Michelin-starred dish, mayroong tradisyonal, mayroong may kakaibang twist. "Ito po ang aking sinigang a la Parisian, Sir Andrew." Bulong ng isang babae, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamalaki. "Niluto ko po yan gamit ang sampalok na dinala pa mula sa sarili kong taniman sa probinsya. Ang baboy po ay mula sa organic farm sa Brittany." Inamoy ni Andrew ang sinigang pagkatapos ay kumuha ng isang kutsara. Isang tikim, pagkatapos ay inilapag ang kutsara. Isang buntong hininga. "Masyadong Pranses." Aniya, ang kanyang muka ay walang pagbabago. "Nasaan ang asim? Nasaan ang anghang? Nasaan ang puso?" Napaawang ang bibig ng babae. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. "Ngunit sir, ang balanse po ng lasa." "Ang balanse ng lasa ko ay ang lasa ng sinigang ng aking ina. At hindi ito yun." Ang sumunod ay isang kilalang chef mula sa isang 5-star hotel. "Sir Andrew, narito ang aking deconstructed sinigang. Ang sampalok ay ginawa kong foam. Ang baboy ay malambot. At ang gulay ay blanch para sa perpektong tekstura." Tumango si Andrew, inilapit niya ang kutsara sa kanyang ilong. "Mukha itong sining, ngunit ang hinahanap ko ay pagkain. Pagkain na magpaparamdam sa akin na nasa bahay ako." Sumandok siya, isang tikim. Napangiwi siya ng bahagya. "Masyadong komplikado. Ang sinigang ay simple. Ang ganda nito ay nasa pagiging simple nito. Hindi ito ang hinahanap ko." Ang chef ay namutla. Ang kanyang kamay ay nanginginig. "Ngunit ang teknik ay hindi sapat kung walang kaluluwa." Ang mga oras ay lumipas. Daan-daang sinigang ang dumaan sa harapan niya. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang pagmamalaki. Mayroong sobrang asim, sobrang alat, sobrang anghang. Mayroong gumamit ng kamatis, mayroong gumamit ng miso. Ang bawat tikim ay nagdadala ng pagkabigo. "Naku, sayang naman ang effort ko." Bulong ng isang kalahok sa kanyang katabi. Ang kanyang sinigang ay binalik na. "Ang ganda na ng presentation ko, akala ko panalo na." "Huwag kang umasa, Mari." Bulong ng isa pa. "Ang hirap nitong kompetisyon. Ang dami ng nag-attempt. Wala pa ring tama. Ang sabi nila, may lihim daw talaga ang sinigang ng nanay niya." "Lihim? Baka naman nagpapaka-choosy lang si Andrew C. O baka naman wala na talagang makakapantay sa luto ng nanay niya dahil wala na siya." "Huwag kang ganyan, baka marinig ka niya." Si Andrew ay nakaramdam ng pagod. Ang bawat tikim ay nagpaparamdam sa kanya ng kawalan ng pagkaulila. Nagsimula siyang mawala ng pag-asa. Baka nga totoo ang sinasabi ng iba na wala na talagang makakapantay sa lasa ng sinigang ng kanyang ina dahil wala na ito. "Sir, mayroon pa po tayong ilang daang kalahok. Gusto niyo po bang mag-break muna?" Tanong ng host. Ang tinig nito ay may bahid ng pag-aalala. "Hindi, ituloy lang. Hanggat mayroong nagluluto, may pag-asa pa." Sagot ni Andrew. Ang kanyang tinig ay halos bulong na. Ang sumunod na kalahok ay isang babae. Ang kanyang mga kamay ay may mga galos. Ang kanyang apron ay bahagyang may mantsa ng luya. Ang kanyang sinigang ay nasa simpleng mangkok. Walang palamuti, walang anuman,
kundi ang singaw na bumubulwak. Siya si Samantha. Magandang araw po, Sir Andrew. Ang kanyang tinig ay malinaw, walang bahid ng kaba. Ang sinigang ko po ay simpleng sinigang na baboy. Walang labis, walang kulang. Tiningnan siya ni Andrew. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon tulad ng dati. Kinuha niya ang kutsara. Ang pagod ay nakaukit sa kanyang muka. Inilapit niya ang mangkok. Ang amoy. Isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay. Ang amoy na ito, hindi ito katulad ng iba. May kakaiba. Isang pamilyar na amoy na matagal na niyang hinahanap. Kinuha niya ang kutsara. Sumandok siya ng sabaw na may kasamang maliit na piraso ng baboy at gulay. Dahan-dahan niyang inilapit ang kutsara sa kanyang labi. Isang tikim. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kutsara ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang mahinang klang sa mesa. Ang kanyang muka, na kanina ay walang emosyon, ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Mama," bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Mama, ito ang sinigang mo." Ang buong bulwagan ay natahimik. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga reporter ay nagtutulakan para makakuha ng mas magandang anggulo. Si Andrew, ang bilyonaryong walang emosyon, ay umiiyak. "Sir Andrew?" tanong ng host. Ang tinig nito ay nanginginig din sa pagkabigla. Hindi niya pinansin ang host. Kinuha niya muli ang kutsara, sumandok muli at inilagay sa kanyang bibig. Ang lasa ay kumalat sa kanyang dila. Nagdala ng alon ng mga alaala. Ang init ng kusina ng kanyang ina, ang tawa ng kanyang ina habang nagluluto, ang yakap ng kanyang ina. "Paano?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay basag. Tumingin siya kay Samantha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-asa. "Paano mo nakuha ang lasa? Ang lihim na sangkap. Anong ginamit mo?" Si Samantha ay ngumiti, isang simpleng ngiti. "Walang lihim na sangkap, Sir Andrew. Ang sinigang ko po ay sinigang na baboy na may sampalok. Ang bawat sangkap mula sa probinsya namin. Ang baboy mula sa aming sariling alaga. Ang sampalok mula sa puno sa likod ng bahay namin. Ang gulay galing sa hardin. Pero ang lasa na to, ito ang lasa ng sinigang ng aking ina." Baka po dahil sa puso na inilagay ko sa pagluluto," sagot ni Samantha. Ang kanyang mga matay kumikinang. "Ang sabi po kasi ng nanay ko, ang pinakamasarap na luto ay yung niluluto ng may pagmamahal. At ang sinigang po ang paborito ng nanay ko, kaya lagi ko po itong niluluto ng may pagmamahal." "Ang nanay mo?" tanong ni Andrew. Isang idea ang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. "Sino ang nanay mo?" "Si Aling Nena po, Maria Elena Reyes. Kilala po siya sa probinsya namin bilang ang pinakamagaling magluto ng sinigang." Nanlaki ang mga mata ni Andrew. "Aling Nena? Maria Elena Reyes?" "Si Aling Nena, ang matalik na kaibigan ng aking ina. Siyang nagturo sa aking ina kung paano lutuin ng sinigang. Siyang may alam ng lihim." Ang mga tao sa bulwagan ay nagbulungan. Ang mga reporter ay nagsusulat ng mabilis. Ang mga kamera ay patuloy na kumikislap. Ang host ay ngumiti, isang malaking ngiti. "Ito na nga po, ang sagot sa misteryo. Ang lihim ay nasa puso at sa isang pamilyang konektado sa nakaraan." Bumangon si Andrew. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Samantha. Lumakad siya palapit sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang lahat ay nakatutok sa kanila. Ikaw ang anak ni Aling Nena." Aniya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Kaya pala ganito lasa." "Opo, Sir Andrew," sagot ni Samantha. Ang kanyang ngiti ay lumawak. "Tinatapos ko po ang sinigang na ito sa paraan ng pagtuturo ng nanay ko, na itinuro naman daw po sa kanya ng nanay niyo. Meron po siyang idinagdag na kakaibang sangkap. Isang ori ng dahon ng gabi na tumutubo lang sa aming probinsya, na nagbibigay ng kakaibang kapal at asim sa sabaw. Pero ang pinakamahalaga po sa lahat, ang pagmamahal na inilalagay sa bawat pagluluto." "Ang dahon ng gabi," bulong ni Andrew. Yun nga ang lihim na sangkap. Ang ina ko, palagi siyang umuwi mula sa probinsya na may dalang kakaibang dahon. Pero hindi ko alam kung ano yun. At ang pagmamahal, oo, ang pagmamahal,
Yun ang hindi ko makita sa mga recipe. Nilapitan niya si Samantha, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Ikaw ang nanalo. Ang buong bulwagan ay naghiyawan. Ang mga confetti ay bumagsak mula sa kisame. Ang mga flash ng camera ay nagmistulang fireworks. Ang mga reporter ay nagmamadaling lumapit. Sinisikap na makuha ang kanilang mga reaksyon. Hindi to patas! Sigaw ng isang babae, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Siya ang chef na nagluto ng sinigang a la Parisian. Paano mananalo ang isang simpleng babae na walang pangalan sa culinary world? Kami ang may pinakamahusay na credentials. Kami nag-aaral ng taon-taon. Oo nga, nasaan ang hustisya? Sigaw pa ng isa, ang chef na nagluto ng deconstructed sinigang. Ang luto niya napakasimple, walang technique, walang innovation. Ang kailangan niya yung lasa, hindi ang credential to innovation. Sigaw ng host, sinisikap na madaigang ngingay. At nakita niya yon, ang lasa na nagbalik sa kanya, sa kanyang nakaraan. Tumingin si Andrew sa mga nagrereklamo, ang kanyang mga mata ay matalim. Ang sabi ko, ang pamantayan ay ang lasa, hindi ang credentials, hindi ang pangalan, hindi ang yaman. Ang tanging pamantayan ay ang lasa na magpaparamdam sa akin na presensya ng aking ina. At si Samantha, siyang nakagawa nun. Lumapit si Andrew kay Samantha, inabot ang kanyang kamay. Ang panalo ay sa'yo. At nangangahulugan yun na pakakasalan mo siya. Sigaw ng isang reporter. Opo, sagot ni Andrew, ang kanyang tinig ay matatag. Pakakasalan ko si Samantha, ang babaeng nakahanap ng lihim ng sinigang ng aking ina. Ang babaeng nagbalik sa akin ng aking kaligayahan. Si Samantha ay namula, ang kanyang mga matay kumikinang sa tuwa at pagkabigla. Ako po? Pakakasalan niyo po ako? Oo, Samantha. Ikaw ang makakasama ko. Ang babaeng magluluto ng sinigang nito habang buhay. Ang babaeng magpaparamdam sa akin na buhay pa rin ang alaala ng aking ina. Ang mga sigawan ng pagtutol mula sa mga natalong kalahok ay lumakas. Kalukuhan! Skandalo! Hindi ito mangyayari! Ngunit si Andrew hindi na nakikinig. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay Samantha. Ang babae, sa kanyang simpleng pagluluto, ay nagbalik sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang yaman. Ang alaala at kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang puso na matagal nang balot ng kalungkutan at nagsimulang tumibok muli, puno ng pag-asa. Ang hiyawan ng mga natalong kalahok ay humahalo sa palakpakan ng ilang manonood at ang walang tigil na pag-flash ng mga kamera. Ang bulwagan ay naging isang sirkulo na kaguluhan. Ang sentro nito ay si Andrew at si Samantha. Sir Andrew, paano mo nasisiguro? Hindi ba't emosyonal lang ang naging reaction mo? Baka naman nagkamali ka lang. Tanong ng isang reporter. Ang mikropono ay nakatutok sa kanya. Nagkamali? Humalakhak si Andrew. Isang tunog na walang saya. Ang lasa ng sinigang ng aking ina ang tanging alaala na nananatili sa akin. Ang nag-iisang bagay na nagpapakalma sa akin. Ang nag-iisang bagay na nagpapaalala sa akin ng kanyang pagmamahal. Paano ako magkakamali sa bagay na yon? Ang lasa na to ay hindi ko malilimutan. Ito ang lasa ng aking tahanan. Ang lasa ng aking ina. Pero Sir Andrew, ang premyo ay kasal. Seryoso ba kayo sa pangako na yon? Sa isang babaeng ngayon mo lang nakilala? Isang babaeng walang background, walang yaman? Ang aking salita ay batas. Nagbigay ako ng pangako at tutuparin ko to. Ang yaman at background ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ang kakayahan niyang ibalik sa akin ang isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng ginto sa mundo. Ang alaala ng aking ina, ang lasa ng kanyang pagmamahal. Si Samantha ay nakatayo sa tabi ni Andrew. Ang kanyang mga kamay ay bahagya nanginginig. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Ang bawat bulong, tila sigaw. Naramdaman niya ang init ng mga ilaw, ang bigat ng mga tingin. Samantha, ano masasabi mo sa mga akusasyon na to? Tanong ng isang reporter, ang mikropono ay nilapit sa kanya. Ako po, hindi ko po alam. Ginawa ko lang pang sinigang na itinuro po ng nanay ko. Naniniwala po ako na ang bawat pagluluto ay dapat may puso. Puso? Humalakhak ang chef ng sinigang a la Parisian. Ang puso ay hindi nakakagawa ng perpektong emulsyon. Ang puso,
hindi nakakapagbalanse ng acidity. Ang puso hindi nakakapagbigay ng Michelin star. Ang puso nagbibigay ng kaluluwa sa pagkain. Matigas sa sagot ni Andrew. At yun ang wala sa inyong lahat. Ang sinigang niya, hindi lang pagkain. Ito ay alaala. Ito ay pagmamahal. Ito ay buhay. Hinawakan ni Andrew ang kamay ni Samantha, isang senyales na tila nagpapahiwatig na tapos ang usapan. Ang desisyon ay tapos na. Si Samantha nanalo at pakakasalan ko siya. Isang malakas na hiyawan ang bumulwak mula sa mga manunood. Halo-halong pagkabigla, paghanga at pagtutol. Ang mga security guard ay nagsimulang gumawa ng daan para kina Andrew at Samantha. Habang naglalakad sila palabas ng bulwagan, ang mga bulong ay umabot sa kanilang pandinig. Napakaswerte ng babaeng yan. Isang bilyonaryo. Pero ang simple niya ha. Magtatagal kaya sila? Sigurado ako mayaman lang ang gusto niya. Sino nga bang hindi? Ang dami namang mayayaman na babae na mas karapat-dapat. Nakarinig din si Samantha ng ilang matatamis sa salita. Ang galing niya. Nakahanap siya ng tunay na pagmamahal. Ang puso ang nananalo, hindi ang yaman. Sa loob ng sasakyan ni Andrew, ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Ang sasakyan ay halos lumipad sa bilis. Nilalampasan ng mga paparazzi na sinusubukang habulin sila. Samantha, tawag ni Andrew. Opo, Sir Andrew. Andrew, tawagin mo ako Andrew, ikakasal tayo. Opo, Andrew. Kamusta ang pakiramdam mo? Napakunot ang kanyang noo. Overwhelmed po. Hindi ko po inasahan to. Akala ko po, susubukan lang nila ang luto ko. Tapos, uuwi na po ako sa probinsya. Bahagyang ngumiti si Andrew. Well, hindi na yung mangyayari. Ngayon, ikaw ang magiging asawa ko. Ang magiging may bahay ng mansyon na to. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita ang matatahig na gusali ng syudad. Ang kanyang mundo ay naging probinsya lamang. Ang layo po ng probinsya namin dito. Alam ko, pero ngayon, ito ang iyong tahanan. Naramdaman niyang bigat ng mga salitang yun. Tahanan. Sa isang mansyon na hindi niya kailanman inakala na mapupuntahan niya. Sa isang buhay na parang panaginip. Andrew, seryoso po ba talaga kayo? Ang kasal po hindi yun biro ha. At hindi po ako karapat-dapat. Ikaw ang nagbalik sa akin ng kapayapaan. Ikaw ang nagbalik sa akin ng aking ina. Walang mas karapat-dapat kaysa sa'yo. Pero ang mga tao po, ang mga sinasabi nila na isa lang po ako simpleng babae, na ginagamit ko lang kayo. Hayaan mo sila. Ang mahalaga ay ang alam ko. At ang alam ko, ikaw ang nagtagumpay kung saan ang lahat ng iba ay nabigo. Ikaw ang tanging nakakaintindi sa akin. Ang tanging nakakaintindi sa lasa ng aking ina. Pero Andrew, ang buhay po sa probinsya ay simple lang. Hindi ako sanay sa ganito, sa mga kamera, sa mga tao, sa yaman mo po. Matututunan mo, sasamahan kita. Hayaan mong turuan kita. At hayaan mong turuan din kita kung paano maging masaya. Ang kailangan ko lang yan, sinigang mo at ang presensya mo. Napakagat siya sa kanyang labi, ang kanyang puso ay kumakabog. Napakabilis ng mga pangyayari. Isang oras lang na nakalipas, nagluluto lang siya ng sinigang. Ngayon ikakasal na siya sa isang bilyonaryo. Dumating sila sa mansyon, ang mga malalaking gate ay bumukas. Nagbubunyag ng isang malawak na hardin. At ang isang mansyon na kasing laki ng isang palasyo. Isang linya ng mga staff ang naghihintay sa kanila sa pintuan. Sir Andrew, maligayang pagdating po. Bati ng butler, ang kanyang tinig ay malumanay. Tumingin siya kay Samantha. Ang kanyang mga mata ay may bahagyang pagtataka. At, Miss Samantha. Si Samantha ang aking magiging asawa. Pakitunguhan siya ng may respeto. Siya ang magiging may bahay ng bahay na to. Masusunod po, sir. Yumuko ang butler. Naramdaman ni Samantha ang pagkabigla ng mga staff. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagtataka at pagdududa. Andrew, hindi ba masyadong mabilis? Hindi ba dapat magkakilala muna tayo ng mas matagal? Mayroon tayong habang buhay para magkakilala, Samantha. Ang mahalaga ay ang koneksyon na naramdaman ko. Ang lasa, ang pundasyon. Ang iba ay susunod. Pero ang pamilya ko, ang nanay ko, kailangan ko sabihin sa kanila. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko ang aking private jet para sunduin sila. Gusto ko makilala ang nanay mo. Gusto kong pasalamatan siya sa pagtuturo sa iyo ng lihim na iyon at sa pagtuturo sa kanya ng aking ina. Private jet? Oo,
Gusto ko maging komportable sila at gusto ko makita ang mundo na seryoso ako sa iyo. Sa atin, dinala siya sa isang malaking silid na tila isang suite sa isang 5-star hotel. Ang mga pader gawa sa mamahaling materyales. Ang mga kasangkapan gawa sa pinakamahuhusay na kahoy. Ito ang iyong magiging silid. Magpahinga ka na. Ang araw na to ay napakahaba. Bukas, magsisimula tayo sa pagpaplano ng kasal. Kasal agad-agad? Oh, bakit pa natin patatagalin? Ang nakita ko sa iyo ay ang hinahanap ko. At ayaw kong pakawalan yun. Umalis si Andrew, iniwan si Samantha na mag-isa sa malaking silid. Lumapit siya sa bintana. Tiningnan ang malawak na hardin. Ang kanyang buhay ay nagbago sa isang iglap. Mula sa simpleng probinsyana na nagluluto ng sinigang, siya ay magiging asawa ng isang bilyonaryo. Naramdaman niya ang halo-halong emosyon. Pagkabigla, takot, pagdududa. Ngunit meron ding bahagyang kislap ng pag-asa. Ang sinabi ni Andrew ay totoo. Ang lasa ng sinigang ay nagdala ng kapayapaan sa kanya. Ngunit sapat ba yun para sa isang kasal? Sapat ba yun para sa isang habang buhay? Kinabukasan, ang balita ng kanilang engagement ay nasa bawat pahina ng dyaryo, sa bawat balita sa telebisyon. Ang mga social media platform, puno ng mga komento. Halo-halong paghanga, panunuya at pagtataka. Hindi ko maintindihan si Andrew C. Bakit siya pipili ng isang simpleng babae? Mayaman naman siya. Pwede siya pumili ng sino man. Bulong ng isang babae sa kanyang kaibigan habang nagkakape. Baka nga totoong sinasabi niya na ang lasa ng sinigang mahalaga. Pero ang hirap paniwalaan, no? Sigurado akong may iba pang dahilan. Ano pa kaya? Baka naman buntis. Nako, hindi naman siguro. Masyadong public ang ginawa niya. Sa mansyon, si Samantha ay nakaupo sa isang malaking silid kainan. Sa harap ng isang napakaraming pagkain na hindi niya kailanman nakita. Ang bawat kubyertos kumikinang. Si Andrew nakaupo sa kanyang tapat, kalmado. Samantha, meron ka bang gusto kainin? Kahit ano. Sanay ako sa simpleng pagkain lang. Hindi na ngayon. Ngayon, kakain ka na pinakamahusay na pagkain na kayang bilhin ng pera. Ngunit syempre, ang sinigang mo ang paborito ko. Andrew, tungkol sa kasal? Oo. Hindi ba dapat kausapin muna natin ang nanay ko? Kasi ang kasal, hindi lang sa ating dalawa. Sa pamilya po. Tama ka, at yun ang dahilan kung bakit ipapasyal ko ang nanay mo dito. At ang lahat ng pamilya mo na gusto mong imbitahan. Pero Andrew, ang mga reporter, ang mga tao, baka pagpiestahan kami. Hindi ako papayag na saktan kanila. Nasa ilalim ka ng aking proteksyon. At sa oras na maging asawa kita, wala nang makakapagsalita ng masama sa iyo nang hindi nakakaranas ng aking galit. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagbabanta na nagpakaba kay Samantha. Naramdaman niya ang kapangyarihan sa mga salita ni Andrew. Pero Andrew, hindi ko alam kung paano makitungo sa mga taong yan. Sa mga sosyalan, sa mga mayayaman. Hindi mo kailangan makitungo sa kanila. Kailangan mo maging ikaw lang. Ang simple mong puso, yun ang nagustuhan ko. At yun ang nagbalik sa akin ng kaligayahan ko. Pero Andrew, ang kasal, malaking desisyon to. Dapat mahal natin ang isa't isa. Mahal ko ang kapayapaan na binibigay mo sa akin. Mahal ko ang alaala ng aking ina na ibinalik mo. Sapat na yun, Samantha. Sa mundong to, ang pagmamahal ay marami. Ngunit ang kapayapaan at alaala, yun ang pinakamahalaga sa akin. Pero Andrew, ang pag-ibig ay iba pa rin. Ang tunay na pagmamahal. Samantha, ang pag-ibig hindi lang nararamdaman. Ito'y ginagawa, ito'y tinatayo. At handa akong itayo ito kasama ka kung pagbibigyan mo lang ako ng pagkakataon. Andrew, paano kung hindi ko kayang gampanan ng papel ng pagiging asawa mo? Gagabayan kita, hindi ka mag-isa. Ang kailangan mo lang ay magtiwala. Magtiwala ka sa akin. Ang magtiwala sa iyong sarili, ang sinigang mo nagpatunay na kaya mong gawin ang mga bagay na akala ng iba imposible. Napatango si Samantha. Mayroon siyang determinasyon sa kanyang mga mata. Bigyan niya ang sarili niya ng pagkakataon. Sige Andrew, susubukan ko. Yan ang gusto kong marinig. Ngayon, kumain na tayo. Maghanda ka na para sa isang bagong buhay. Ang mga araw na sumunod ay puno ng paghahanda. Ang mansyon ay naging abala sa mga wedding planner
designer at security personnel. Ang mga balita tungkol sa kasal ay naging headline sa buong mundo. Ang mga natalong kalahok nagprotesta pa rin, ngunit ang kanilang tinig ay nalunod na sa ingay ng paghahanda ng kasal. Dumating ang nanay ni Samantha, si Aling Nena, kasama ang ilang kamag-anak. Niyakap niya si Samantha ng mahigpit, ang kaniyang mga matay puno ng pagluha. Anak, totoo ba ito? Ikakasal ka sa bilyonaryo? Ang simple mong buhay nagbago sa isang iglap. Apo, Nay. Si Andrew po. Siya po ang nagpatunay na ang sinigang po niyo ang pinakamaganda, ang pinakamagaling. Nakilala ni Andrew si Aling Nena at naging emosyonal ang kanilang pag-uusap. Aling Nena, salamat po. Salamat po sa pagtuturo sa akin ina ng sinigang at salamat sa pagtuturo kay Samantha. Ang lasa po ng sinigang niyo ang nagbalik sa akin ng aking ina. Naku, Andrew, walang anuman. Ang kaibigan ko ang nanay mo. Ang saya-saya namin magkasama sa kusina. Ang sinigang na yan ang aming lihim na pagmamahal. Ang dahon ng gabi po. Yun po ang lihim na sangkap, hindi po ba? Ang kakaibang lasa na hindi ko mahulaan. Oo, yun. Ang dahon ng gabi na tumutubo lang sa aming probinsya. Pero ang pinakamahalaga, Andrew, ay ang puso. Ang pagmamahal. Yun ang tunay na lihim ng sinigang. Ang araw ng kasal ay sumikat. Nagdadala ng liwanag na tila kumikinang sa bawat sulok ng mansyon. Sa bridal suite, si Samantha ay nakaupo sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang wedding gown ay nakasabit sa isang mannequin, kumikinang sa sikat ng araw. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, mas mabilis pa sa tambol ng piyesta. Anak, bakit ka balisa? Hindi ka ba masaya? Tanong ni Aling Nena. Nay, totoo po ba to? Ikakasal po ako. At sa isang bilyonaryo? Parang panaginip po, Nay. Hindi po ako makapaniwala. Panaginip na nagkatotoo, anak. Ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. At ang plano niya para sa iyo ay ito. Pero nanay, ang bigat po ng responsibility. Ang dami po nilang nagsasabi na hindi po ako karapat-dapat. Na ginagamit ko lang daw po si Andrew. Huwag mong intindihin ang sabi-sabi, anak. Ang mahalaga, alam mo sa puso mo. Ang alam ni Andrew, ang alam ko. Ang puso mo ay busilak, anak. At ang luto mo, puno ng pagmamahal. Yan ang nakita ni Andrew. Yan ang tunay na yaman. Pero Nay, ang mundo po niya, ang layo po sa mundo ko. Paano po ako makikibagay? Makikibagay ka. Ang puso, yung puso mo yung magiging gabay mo. At ang sinigang mo? Ang sinigang mo ang nagbukas ang pintuan na to, anak. Huwag mong kalimutan yan. May kumatok sa pinto. Miss Samantha, Mr. is waiting. The ceremony will start in 5 minutes. Ang tinig ng wedding coordinator. 5 minuto, nanay. Paano po kung hindi ko po ito kinaya? Kung hindi ko po ito kaya? Kakayanin mo, anak. Sa bawat hamon, may lakas ka matutuklasan. Tandaan mo ang tunay na pag-ibig hindi lang sa pakiramdam. Ito'y sa pagpili. Araw-araw pipiliin yung isa't isa. Sa kabilang banda sa silid ni Andrew, kalmado siyang naghihintay. Ang kanyang best man, ang kanyang matagal na kaibigan at legal counsel na si Mr. Davis, ay nasa kanyang tabi. Andrew, sigurado ka ba rito? Ang kasal na to'y kakaiba. Ang buong mundo ay nag-uusap. Masigurado pa ako kaysa kailanman. Nakita ko sa kanyang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ang lasa ng sinigang niya, yun ang nagpatunay sa akin. Ang lasa ng sinigang? Umiling si Mr. Davis. Hindi ko maintindihan. Ito ay kasal, Andrew. Hindi ito isang culinary competition. Para sa akin, ito ay ang paghahanap sa aking ina. At si Samantha nagdala sa kanya, pabalik sa akin. Sa bawat tikim ng kanyang sinigang, nararamdaman ko ang presensya ng ina ko. Ang kanyang pagmamahal. Pero, Andrew, ang pagmamahal na yan, sapat ba para sa isang kasal? Ang pagmamahal sa isang alaala? Ang pag-ibig ay maraming anyo, Arthur. Para sa akin, ito ang pinakadalisay na anyo. Ang pagmamahal na nagpapagaling ng sugat. Ang pagmamahal na nagbibigay pag-asa. At handa kong buuin ang lahat sa pundasyon na yan. Ang mga media ay nandun, Andrew, ang mga socialites, ang mga chef na natalo. Magiging magulo to.
Hayaan mo sila. Wala akong pakialam sa opinion ng iba. Ang mahalagang katotohanan. At ang katotohanan, ikakasal ako sa babaeng nagbalik sa akin ng aking kaligayahan. Walang makakapigil doon. Narinig ang tunog ng organ. Ang seremonya ay nagsimula. Naglakad si Samantha sa aisle. Ang kanyang puso'y kumakabog. Ang bawat hakbang, tila isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya. Nakita niya mga nagbubulungan, ang mga nagtataka. Ngunit ang kanyang mata ay nakatuon lamang kay Andrew na nakatayo sa dulo ng aisle. Ang kanyang mukha ay kalmado at matatag. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, may isang bagay na nagbago. Ang kaba ni Samantha ay bahagyang nawala. Ang tingin ni Andrew ay nagbigay sa kanya ng lakas. Andrew, tinatanggap mo ba si Samantha bilang iyong kabiyak upang mahalin at alagaan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Tanong ng pari. Opo, padre. Tinatanggap ko si Samantha ng buong puso. Siya ang aking kapayapaan, ang aking alaala, ang aking kinabukasan. Samantha, tinatanggap mo ba si Andrew bilang iyong kabiyak upang mahalin at alagaan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Napatingin si Samantha kay Andrew. Pagkatapos ay sa kanyang nanay na nakangiti sa audience. Huminga siya ng malalim. Opo, padre. Tinatanggap ko si Andrew sa kabila ng lahat ng pagdududa. Pipiliin ko po siyang mahalin. Maaari mo nang halikan ng nobya. Dahan-dahang lumapit si Andrew, inangat ang belo ni Samantha. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi lang pagmamahal ang ipinapahiwatig, kundi pangako, pag-asa at kapayapaan. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa simbahan. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga konfeti ay bumabagsak. Sa resepsyon, ang buluwagan ay napuno ng mga tao. Ang musika malakas. Ang tawa ay masigla, ngunit sa bawat sulok may mga bulungan. Tingnan mo naman ang babae, ang simple ng suot. Hindi nga mukhang sanay sa ganitong klase ng party. Kaya nga, ang layo na agwat nila. Kaya ba niya ang buhay na ito? Ang pagiging asawa ng isang si? Huwag kang magyabang, Mare. Ang sinigang niya ang nagpanalo sa kanya. Ang sinigang niya ang nagpabago sa buhay niya. Hindi mo to kayang gawin, di ba? Malapit sa buffet table, ang mga natalong chef ay nagtitipon-tipon. Hay, hindi ko pa rin matanggap. Ang lahat ng pagod ko, ang lahat ng pagsasanay ko. Para lang matalo na isang probinsyana. Nakakainis, diba? Ginawa lang tayo katawa-tawa ni Andrew C. Ang kasal na to isang gimmick, isang malaking biro. Huwag kayo magsalita ng ganyan. Isang tinig ang lumitaw sa likod nila, si Mr. Davis, ang best man ni Andrew. Ang kasal nito ay tunay. Ang pagmamahal ni Andrew para sa kanyang ina ay tunay. At ang sinigang ni Samantha, nagbigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Respetuhin niyo yun. Respeto? Ang respeto kinikita. At ang babaeng yan, wala siyang kinita kundi ang pagiging maswerte. Ang swerte ay hindi sapat para maging asawa ng isang bilyonaryo. Kailangan mo ng isang bagay na mas malalim. At yun ang ibinigay ni Samantha kay Andrew. Sa gitna ng buluwagan, si Andrew at Samantha ay sumayaw. Masaya ka ba, Samantha? Oo, Andrew, masaya ako. Hindi ko inaakala na magiging ganito ang buhay ko. Ang buhay, puno ng sorpresa yan. At ikaw ang pinakamagandang sorpresa sa lahat. Pero Andrew, ang mga tingin nila, ang mga bulungan nila, ay naku, hayaan mo sila. Hindi nila naiintindihan ang mahalaga, ang naiintindihan natin. Ang lasa ng sinigang na yun, yun ang ating koneksyon. Yun ang tanging pundasyon. Andrew, may gusto akong gawin. Ano yung mahal ko? Gusto kong magluto ng sinigang para sa mga bisita. Ngayon mismo, dito sa reception. Ngayon? Dito? Oo. Gusto kong patunayan sa kanila na hindi lang to swerte, na totoo ang lasa, at gusto ko silang pakainin ng sinigang na nagpabago sa buhay ko at sa buhay mo. Yan ang aking asawa. Sige, gawin natin. Arthur! Tawag niya sa kanyang best man. Ayusin mo ang kusina. Ihanda ang lahat ng sangkap. Ang asawa ko magluluto ng sinigang para sa lahat. Sir Andrew, mayroon po tayong caterer. Hindi po ba ito angkop?
Angkop na angkop. Ito ang pinakaangkop na bagay na mangyayari sa gabing ito. Ang babaeng nagpanalo sa akin. Magluluto ng sinigang para sa lahat, para maranasan nila ang sinigang na kapayapaan, ang lasa ng pagmamahal. Nakakatawa. Isang cooking show sa kasal. Walang klase. Ngunit si Samantha hindi nakinig. Nagtungo siya sa kusina kasama kanyang nanay at ilang staff na nagulat ngunit sumunod. Nagsimula siyang maghanda, ang amoy ng bawang at sibuyas na ginisa ay kumalat sa bulwagan. Sinundan ng amoy ng sariwang sampalok at baboy. Sa loob ng ilang minuto, ang singaw ng sinigang ay bumalat sa reception hall. Ang bawat isa nakaramdam ng curiosity. Ang amoy kakaiba, masarap at pamilyar sa mga Pilipino. Ano ba yan? Ang bango! Amoy sinigang pero ang bango! Lumabas si Samantha, dala ang isang malaking kaldero ng sinigang kasama kanyang nanay. Nag-aalok sila ng maliit na mangkok sa bawat bisita. Ang mga tao nag-alinlangan sa simula, ngunit ang amoy masyadong nakakakit. My goodness, this is exquisite. Hindi ko inakala. Ang mga socialites ay nagtikim. Ang kanilang mga matay lumaki sa pagkabigla. Ang lasa parang luto ng nanay ko, ang sarap. Ang mga chef na natalo ay nagtikim din. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Imposible. Paano niya nakuha ang lasa na yan? Walang teknik, walang kakaibang sangkap. Ang dahon ng gabi at ang puso, anak. Ang puso, sabi ni Aling Nena sa tabi ni Samantha. Ngayon, naiintindihan niyo na ba? Hindi to gimmick, hindi to biro. Ito ang lasa ng pagmamahal. Ito ang lasa ng kapayapaan. Ito ang lasa ng aking ina. At ito ang babaeng nagdala nito sa akin. Ang bulwagan ay napuno ng palakpakan. Ang mga bulungan ay naging paghanga. Ang mga pagdududa ay unti-unting nawala. Napalitan ng pagtanggap. Mula noon si Samantha ay hindi na lamang ang simpleng babae na nanalo sa contest. Siya ay naging Samantha C., ang asawa ng bilyonaryo na nagdala ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanyang sinigang ay naging simbolo ng kanilang pagmamahalan ng pagkakaisa ng dalawang magkaibang mundo. Ang buhay sa mansyon ay naging masaya. Patuloy na nagluluto si Samantha ng sinigang para kay Andrew. Ngunit hindi lang yan. Tinuruan niya ang mga chef ng mansyon kung paano lutuin ang sinigang sa tamang paraan. Ang paraan ng kanyang nanay. Ang mansyon ay napuno ng halakhak, ng amoy ng sinigang, at ng pagmamahalan. Isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe, tinitingnan ang mga bituin. Andrew, sabi ni Samantha, kanyang ulo ay nakasandal sa balikat nito. Salamat. Para saan, mahal ko? Para sa lahat, para sa pagtitiwala sa akin, para sa pagtanggap sa akin, at para sa pagmamahal. Walang anuman, Samantha. Ikaw nagbigay sa akin ng pinakamahalagang bagay sa buhay ko, ang kapayapaan at ang lasa. Ang lasa ng aking ina. Masaya ka na ba, Andrew? Mas masaya pa kaysa kailanman, Samantha, dahil sa iyo ang aking buhay naging buo. Ang aking puso ay puno. At sa bawat tikim ng sinigang mo, alam kong kasama ko pa rin ang aking ina at ikaw ang aking habang buhay na sinigang. Hinalikan niya ang noo ni Samantha, ang kanilang pagmamahala na hindi nagsimula sa isang fairy tale, kundi sa isang sinigang. Isang sinigang na puno ng alaala at pagmamahal, at isang lihim na nagpabago ng dalawang buhay. Ang kanilang buhay ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan sa pinakasimpleng bagay at sa pinakamasarap na lasa.